daan, katotohanan at buhay, ang may sakin matatanaw. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama, at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala, sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Ngayong gabi pong ito, lahat po na nakarinig, ngayong gabi po sa ating mga pagbasa kung napakinggan po ninyo ang paghahayag po ni San Pablo sa unang sulat niya sa taga-Korinto at ang ating pong ebanghelyo po ngayong gabi. Ninanais po
na makilala po natin ng wagas, tunay, na kilalanin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Gawain po nating mga nananalig sa Kanya na mabigyan tayo ng biyaya na tayo'y tumugon sa tawag na kilalanin po natin at magkaroon tayo ng karunungan tungkol sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At ipinapangako po niya na ang pagkilala natin sa Kanya ay pagkilala natin sa Ama. Kaya napakaganda po, may pagtatalaban ang paghahayag po ng ating pong Jesus Nazareno ngayon. Kaya sinasabi po ni Felipe, ay pakita mo po sa amin ang Ama. Kaya sinabi pa, nananalig ka ba, Felipe? Na nakita mo na ako. Nakita mo na rin ang Ama. Kaya nga po sa pananalig natin, na pinapahayag po ng Poong Jesus Nazareno ngayon pong gabing ito, tayo pong lahat, na ang pagkilala po natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ay pagkilala rin po sa nagpadala sa Kanya, sa nagsugo sa Kanya. Kaya nga po, makikita natin ang Poong Jesus Nazareno, naglalarawan ito sa Kanya ang Diyos Ama. Napakahalaga po ngayon ng mga pagbasang ito kasi po ang pagkilala po sa atin, ang pagkilala po sa ating sarili, tayo po ay may paglalakbay din po habang kinikilala po natin ang ating sarili. Ay napakahalaga na makilala natin ang Diyos. Hanggat hindi po natin nakikilala ang ating sarili, walang kaparaanan na makilala po natin ang Poong Jesus Nazareno. Alam niyo po ba yon? Ang pagsasaliksik sa panloob na buhay ng isang nananalig, ang pagkilala na kung sino ka bilang nananalig sa Poong Jesus Nazareno. Kahit napakahalaga po, huwag tayong tumanda sa ating paglalakbay na wala tayong alam tungkol sa ating pagkilala sa sarili. Kahit sinasabing, minsan po, pag may isang taong hindi alam kung ano ang direksyon ng buhay, tinatanong, nakikilala mo ba ang sarili mo? Napangahawakan mo ba ang sarili mo? Nakikilala mo ba ang loob at labas ng iyong bituka? Yun po yung termino minsan sa ating mga Pilipino. Kilala mo ba ang loob ng bituka mo? Kilala mo ba ang baho ng bituka mo? So, may kahulugan po ito, ibig sabihin, habang tayo po'y tumatanda, habang tayo po'y naglalakbay, isang tungkulin po nating nananalig sa Poong Jesus Nazareno ay makilala natin ang ating sarili. Kaya't marami po, sa karanasan ko po ng pagiging hospital chaplain, minsan po nahabag ako na may namamatay na hindi niya alam ang sarili. Ano po yung tawag doon? Miserableng kamatayan. Nagsisisigaw habang naghihingalo. Nagsisisigaw bago malagutan ng hininga. Ibig sabihin, walang pagpasok sa panloob na buhay ang isang taong hindi nagsisikap kilalanin ang sarili. Kaya't mahalaga po, binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos na kung tayo po'y laan na magbukas ng ating mga puso, bibigyan tayo ng biyaya na makilala natin muna ang ating sarili. Hanggat hindi po natin nakikilala ang ating sarili, walang wagas na makilala po natin ang Poong Jesus Nazareno. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na naparito, ang Diyos na nagbigay ng kanyang sarili, ang Diyos na nag-alay ng kanyang dugo at katawan, buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga po mahalaga na ang bawat isa po sa atin, ang paanyaya po sa ating ngayon ng Poong Jesus Nazareno, ay pumasok po tayo sa ating panloob na buhay. Kaya't minsan po, kapag ang isang taong hindi nakikilala ang sarili, ay nawiwindang ang buhay. Nawawala sa sarili.
So hingin po natin ang biyaya ngayong gabing ito na mapalalim po natin ang ating karunungan at pagkilala sa ating tagapagligtas. Ang Diyos na umiibig po sa atin, ang Diyos na nagkakaloob. Kaya nga po, sinasabi po ni San Pablo ngayon, sa unang sulat sa mga taga-Korinto, na itong pinakatanging yaman na kanyang natanggap, na ang muling pagkabuhay po ng ating Poong Jesus Nazareno, ang kanyang pagiging saksi sa buhay niya. Kaya nga po, mula sa isang pagiging makasalanan, taga-usig, mamamatay ng mga unang Kristiyano, bumalik ang buong buhay niya bilang tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno. Nakilala niya, kaya't ganoon katindi ang kanyang paghahayag tungkol sa buhay ng ating Poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Kaya kung makikita po niyo ang lahat ng pasulat na ginawa po ni San Pablo ay patotoo bilang saksi at bilang isang obligadong tumanggap ng biyayas sa tanging yaman ng muling pagkabuhay ng Poong Jesus Nazareno. Ito po yung kanyang pinapahayag. Pero tayo po ano ngayon? 2024, taon 33, naganap ang mga pangyayaring ito. Ano po ang ating obligasyon ngayon? At dito sa ating pamumuhay ngayon, 2024, anong tungkulin ng isang Kristiyano tayo bilang Katoliko na maging saksi sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoon? Ano po ang ninanais na makita sa atin? Anong pagpapahayag ng ating sarili na may buhay pagiging saksi ako sa muling pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno? Ito po yung magandang isang gawing panalangin po natin sa araw-araw ngayon ng buong linggong ito, sapagkat ang magiging mga ebanghelyo po natin ay tungkol sa pagkilala sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang katotohanan ng tungkol sa muling pagkabuhay ay nababatay sa puso ng ating mensahe ng ebanghelyo. Yun po yun. At ang pinakabuod ng Kristiyano natin, pagiging Kristiyanong bukasyon. Lahat po tayo, hindi lang po bukasyon ng pagpapari o pagmamadre, ang bukasyon ng pagiging isang Kristiyano po, ngayong gabing naririto po ngayon. Ano ang inyong pagiging saksi sa buhay na nananalig sa muling pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno? Saan ninyo, nating lahat, nakakatagpo ang Panginoon bilang ating kinakailangang mapalalim ang ating pagkilala sa Kanya. At ang pagkilala kung tayo'y magiging saksi upang tayo'y makapagbigay karanasan sa ating kapwa Kristiyano. Ano? Sa bawat isa, sa bawat taglay ng ating isang pagiging Kristiyanong tumanggap ng binyag sa ating buhay. Kaya't mahalaga po ng pagbabahagi ng ating buhay. Ikaw ba'y isang mabuting kapitbahay? Tanong, paano mo maipakikita kay isang Kristiyano sa iyong kapitbahay? Ikaw ba'y isang mabuting kapwa-tao na kung saan ay bumabalong kapag kilala si Kristo, kapag kilala at napalalim natin ang panloob na buhay natin, natural na dumadaloy na sasabihin ng kapwa, nakapagbigay buhay sa akin ang aking nakilalang taong ito. Nakapagbigay pag-asa siya sa panahon na ako'y dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Yun po ang pinakapunto ng pagiging saksi po natin lahat ngayong gabing ito. Na maibahagi ang kaalaman, ang karunungan tungkol sa ating Poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. At sa nagpadala sa Kanya, sa nagsugo sa Kanya, ng pagkilala sa Kanya, ay pagkilala rin natin sa Diyos Ama. Kaya nga po, ang tugon po ni San Felipe sa Kanya, ano ba yung sabi niya? Kaya't nilinaw po ng Panginoon sa Kanya,
Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Ang tugon po ng Poong Jesus Nazareno, hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama? Kaya tuwing tayo po'y mananawagan, lalapit, makikipag-usap bilang kaibigan sa ating Poong Jesus Nazareno, kinakausap din po natin at kinakaibigan ang Diyos Ama. Ang pangako po ng Poong Jesus Nazareno, klaro po at ito'y katotohanan. At sinasabi niya, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Kahit sasabi natin, sa ngalan ni Jesus, gumaling ka. Sa ngalan ni Jesus, kayanin mo ang problema. Sa ngalan ni Jesus, maayos mo ang takbo ng iyong buhay. Sa ngalan ni Jesus, mailigtas ka sa anumang kapahamakan. Sa ngalan ni Jesus, mailayo ka sa mga taong magdadala sa iyo sa kapahamakan. So yun po very powerful prayer. Sa ngalan ni Jesus, didinggin ng Ama.